Hello, good afternoon mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin ang issue ni VP Sara at ni Bongbong Marcos kung saan si Bongbong Marcos ay may patutsada kay Vice President Sara Duterte regarding sa kanyang impeachment trial na mag-uumpisa na po bukas. Dinibang siya dito ni Attorney Rowena Guanzon kasi nga mayabang nga ito si Bongbong Marcos. So ayan, basa sa baba. So ang sabi dito ni Bobo M, kung ako ang inakusahan, pipilitin kong pumunta. Naniniwala si Marcos Jr. na kung siya ang nasa kalagayan ni Vice President Sara Duterte, pipiliin niya na umanong personal na humarap sa Senate impeachment trial sa halip na ipaubaya lamang sa kanyang mga abogado ang pagsagot sa mga aligasyon na kung saan ikaw, Bongbong Marcos, ang principal author. Dahil ayaw mo si Sara maupo pagka-presidente dahil gusto mo gawing monarchy or gusto mong ibinta ang Pilipinas ng dahan-dahan at ikaw at ang mga diputa mong mga alipores ang magbibenepisyo. Gusto niyong pagharian niyo ang Pilipinas, ang kaban ng bayan na naghihirap under your fucking administration. So, nauna na ring ipinahayag na mas madali anyang malaman ang buong katotohanan kung ang mismong inakusahan ang direktang sasagot sa mga paratang sa impeachment court sa halip na sa pamamagitan lamang ng kanyang legal counsel kasi according sa 1987 Constitution o Batas ng Pilipinas, hindi kailangan ng Vice Presidente na dumalo sa kanyang impeachment trial kasi mayroon naman siyang mga legal counsel na yun yung magdidipinsa para sa kanya. So, yun ang sabi ni Bongbong Marcos. Bakit BBM? Unang-una, bago tayo doon kay Attorney Rowena Guanzon na kung saan ay dinibank siya. Nung ikaw ngayon, inakusahan ng taong bayan, inakusahan ng 18 Marines, inakusahan ni Zaldico at yung ibang mga contractors na ikaw ay nagnakaw ng mahigit 1.3 trillion pesos sa flood control projects. Ikaw ay inakusahan na isang bangag ni dating Pangulong Duterte na sumisinghot ng yung favorite white powdery substance like heroin and ano pa ba yung isa na yon? Cocaine. Nagpa-drug test ka ba? Pagdating dito sa akusasyon sa iyo about sa flood control projects, nagpaliwanag ka ba? Wala. Di po ba? Pinilit ninyo, pinatay ninyo, pinatakas ninyo yung yung dating DPWH secretary na babae. Kunwari, pinatay ninyo, nahulog sa bangin para hindi makapagsalita. Pero ang katotohanan doon ay pinatakas na ninyo. Tinatago-tago ninyo lahat. Ginawa ninyong, huhulihin pa nga ninyo si Marcolita ngayon. Dahil sa utos mo at ng asawa mong palaka, kay Rimulya, nakasuhan si Marcolita. Na ikaw nga, tumanggap ka din ng mga donations. So, bakit hindi ka kasuhan? Bakit si Marcolita? Dahil para hindi makadalo sa impeachment trial ni VP Sara. Para unti-unting mabawasan ang mga minority ngayon dahil hindi makakuha ng 18 votes sa Senate para ma-convict si Vice President Sara. Kaya ang ginawa nila ngayon, unti-untiin, kasuhan ang mga nasa minority, Marcolita, Robin Padilla, ando na una na sino ba ito? Si Bato, si Jinggoy, lahat na yun. O sino pa ang kakasuhan? O nauna na lang nahila, natakot si
si Joel Villanueva at saka si Chis Escudero. So, ligtas na sila sa mga kaso nila dahil pumanig. Lahat ng akusasyon sa'yo ng taong bayan, Bongbong Marcos, ginawa mo ba? Nagpaliwanag ka ba? Nag-drug test ka ba? Wala. Pinapa-resign ka ng taong bayan, nag-resign ka ba? Hindi. Tapos ngayon, ang lakas ng loob mo, kapal ng mukha mo, sabagay, wala ka na. Hindi naman kayo tinatablan ng kapal ng mukha kayong pamilyang Marcos eh. Kawatan tatay mo noon, doble triple ngayon. Adik ka pa. Ayaw ng tao sa'yo, sinusuka ka na, 15%. Yung negative sa iyo, ayaw na sa'yo ng taong bayan. Nag-negative 15 ka. Oh. Tapos, talagang bangag na bangag, no? Pinahiya na nga sila doon sa Canada eh. Wala, ngiti-ngiti lang siya doon nung nakapayong-payong doon. Umuulan na tayo doon. Inaano siya doon nakawatan. So, dito, dinibang siya mga lalabs, mga bayats, aside sa kanyang mga akusasyon sa kanya ngayon, ano yun? Wala siyang ginawa doon, wala siyang ginawa. Yung sinasabi pa ni Bongbong Marcos doon sa mga smugglers. To those smugglers, profiteers, and hoarders, your days are numbered. Saan? Wala ni isa. So dito ngayon, dahil kung siya daw yung inakusahan sa impeachment trial, pipilitin daw niyang pupunta. Kahit pinayuhan pa siya or papayuhan pa siya na wag dumalo ng kanyang abogado. So ito, dinibag siya ni Rowena Guanzon. Ano ang sabi ni Rowena Guanzon dito? Sinungaling! Binati ko sa dating kuwa at Commissioner Atty. Rowena Guanzon ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kung siya ang inakusahan sa isang impeachment trial, pipilitin daw na yun sa babae na. So sa isang social media post ni Rowena Guanzon, binalikan niya ang disqualification case ni Marcos Jr. noong siya ang namuno bilang Comelec Division. Matandaan niya yun dati. Si Atty. Vic Rodriguez pa yata yung abogado nga niya noon siguro. So ayon kay Guanzon, BBM, when I chaired the Comelec Division, where your disqualification case was heard, you did not appear. Ayun naman pala hindi ka pala nagpakita din doon. Your lawyer belatedly said you were ill. So may sakit daw siya. Hindi sumipot si Bongbong Marcos dahil kuno nagsasakit-sakitan, may sakit. Sinabi ng abogado na may sakit, so sinungaling si Bobo M. Yun. Iba nga yung sinasabi, yung lumalabas sa kanyang bunganga, sa kanyang mga ginagawa. Sabi niya ngayon, nung kailan yung pumunta siya sa Cebu or saan yun. Sabi niya, ang wish daw niya wala na daw pagbaba daw niya sa 2028. Wala na daw Pilipinong nagugutom. Oo, wala na dahil patay na sila sa gutom. Wala kang napanagot sa flood control projects. Bakit wala kang napanagot? Dahil ikaw yung mastermind. Ikaw yung presidente. Final and signatory sa yearly national budget. So, nasa sa iyo, hawak mo ang bit, hawak mo ang ballpen, hawak mo lahat. Ngayon. So, wala kang karapatan magsabi kay BP Inday Sara Bongbong Marcos na dapat siyang pumunta doon dahil ikaw din naman pala dati, hindi ka umatin ng impeachment trial, mo dati, disqualification case mo, nagsasakit-sakitan ka, nagdadahilan ka. So, shame on you. Putang ina mo, Bongbong. Gago ka talaga kahit kailan.